Jaffa, oh. Hello! Sobrang pagod ang atashi. Kakatapos lang nag-part-time. Tapos parang nag-frozen kasi yung isang shoulder ko. Sa sobrang parang may naipit na ugat or muscle, di ko naiintindihan. So, merong movement na medyo basta masakit siya ng sa park. Umupo muna ako sa park para magpahinga, tapos nag-scroll ako ng TikTok, tapos may nakita akong video. Ito yung video. Ang gwapo ni JK, nakakawala ng pagod. So may energy na ulit ako tomorrow para mag part-time ulit. Ang pagod ko, hindi ko ma-explain. Tingnan mo naman, hindi na ako nagsusuklay. Look at my hair. Pero I don't care. Wala rin naman silang pakialam. Aray. Kanda buhol-buhol na yung hair ko. Hindi pa ako nagsusuklay. Hindi naman kasi sila dito judgmental or pagtitinginan ka. Dito nga, padugyutan ng shoes. As in, alam mo yung kapal-kapal ng makeup nila. Tapos, ang dugyot ng shoes nila. Samantalang ako, nililinis ko palagi yung shoes ko kasi iilan na lang sila. Yes, hindi na ako masyadong bumibili ng shoes. And I'm so proud of myself. Parang nakokontrol ko na rin yung sarili ko. Konti pa. Anyway, andito pa ako sa malayo. So, malayo pa ako sa aking apartment. So, iniisip ko kung ako ay magdi-dinner na here or aray. Or iaabot ko hanggang sa bahay, apartment yung aking gutom. Hindi naman ako gutom, pero parang dinner na, so kailangan ko rin kumain ng dinner. Huwag na kaya akong kumain para makatipid din. Yun. Ayun lang for today. Grabe yung double chin ko. Nagmumura. Malapit na ako sa mall dito. So, bukas pala is maaga din ako. So, kailangan ko talagang bumili ng something. So, yung bibili kong dinner, kung may matitira ako, breakfast ko na tomorrow. Kasi, ang lalaki kasi ng serving nila dito. Alam mo yun, pang 2 person. So, siguro bibili na lang ako. Para may pagkain din ako bukas. Kasi wala na akong time magluto. So, ayan. Ang haggard. Green. Dali. So, papunta tayo ng mall. Okay. Kala ko sasagasaan niya na ako. Maze, what is this? So yun, papasok muna ako dito. Dahil di pa ako nagbe-breakfast, ay siya, maingay. So, bumili na lang ako ng sandwich. And
8 o'clock yung schedule ko, pero minove ko ng 8:30 dahil nilagpasan ako ng bus kanina. Alam mo yun, hinahabol ko siya, pinara ko siya, tapos hindi siya huminto dahil mag-isa lang akong sasakay. Alam mo yun, nakakapanggigil yung 270 na yun. Yung tuloy, malilate ako ng 30 minutes. Pero 8:23 na, so kumain lang ako saglit and then, ayun, alis na rin ako. Start na. Pag-uwi ko dito, gutom na ang atashi. So, para makatipid tayo, meron akong itlog, meron akong tuna, may nangingitim na akong sibuyas. So, tinanggal ko lang yung mga itim-itim sa sibuyas. Tapos, pwede pa naman siya. Kasi nahanginan lang siya kaya ganyan. So, ayun, hiniwa-hiwa ko lang ng malilit yung sibuyas kasi para lumabas yung lasa niya pag ginisa natin siya doon sa itlog at tuna. So, ayan, lalagyan lang natin siya ng mantika. Ilalagay ang sibuyas. Alam niyo na yan, malalaki na kayo, kaya alam niyo nang mag-isa. Yan. Hindi ko lang siya nilagyan ng bawang kasi hindi ko gusto kung may lasang bawang, no? I mean, hindi naman talaga siya yata nilalagyan ng bawang. Sibuyas lang talaga yung nilalagay pag ginigisa yung tuna, di ba? So, ayan, nilagay ko na yung itlog para dumami siya. Yan ang sekreto para dumami yung ulam mo. Kung gusto mo ng kakaibang ulam, kung palagi na lang itlog, pritong itlog, nilagang itlog. So, ito yung isang recipe. Pwede mong gawin yan. So, sa side dish ko naman, para healthy-healthyhan kunyari yung ating food. So, meron akong pipino. Tapos, meron akong bell pepper. So, yan lang. Babalatan ko lang siya. Iwain ko lang siya. Tapos, lalagyan ng konting asin, paminta. So, yan ang pinaka-salad ko doon sa meal. So, today is hindi ako magra-rice dahil naubusan ng rice, ang atashi, hindi ako nakabili. So, meron naman akong tinapay. Kaya okay lang din na tinapay na lang para medyo hindi naman tayo palaging rice ng rice. So, hiniwa-hiwa ko lang siya ng ganyan. Kasi ginangat-ngata ko lang din yun. So, ganyan. Tapos, lalagay na natin yung ating nilagyan ng sibuyas na itlog at tuna. So, ayan na. Tada! Meron ka ng dinner. So, yan yung tinapay ko. Masarap yan. Lagi ko yung kinakain. So, yan lang. After nun, nag-K-drama na ako na pagtripan kong panoorin yung Moana. Kasi meron akong pinapanooran na mga pinipirata. So, yun. Tinatry ko siyang intindihin pero in the end, hindi ko siya maintindihan. Ewan ko kung bakit. Parang hindi ko lang type yata yung story.